Sa pagbabago ng eksena ay makikita natin si Cecil sa isang madilim na eskinita, pagod na sa paglalakad at umupo siya sa isang sulok habang tinitingnan ang regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Habang ginagawa niya ito ay naaalala niya ang liham na ipinadala ni Maihei, kung saan ibinahagi nito ang kanyang mga hinala tungkol sa maaaring mangyari sa kanya at oo, kawawang Maihei at alam na niya ang mangyayari sa kanya, pero nagkunwari pa rin siya para hindi sila mag-alala. Nagsimulang umiyak ang bata matapos itong maalala subalit sa sandaling iyon ay dumating si Allen. Pagkakita sa kanya ay tinanong ni Cecil kung naroon ba siya para ibalik siya sa bahay at itinanggi ito ni Allen at ipinaliwanag na bilang kanyang tagapaglingkod, dumating siya para samahan siya. Kaya tumayo siya sa tabi nito at naiilang si Cecil dahil sa sobrang lapit niya, kaya ipinapaalis niya ito at hindi ito pinansin ng ating bida at mula sa kanyang grimoire ay kumuha siya ng pagkain. Nagsimulang kumain si Cecil habang umiiyak at tinanong niya ang ating bida kung malakas ba ang kanyang kapatid. Kinumpirma ito ni Allen at sinabi na hindi niya ito kailanman natalo. Muling umiyak si Cecil at naalala ang mga liham na isinulat ng kanyang kapatid at doon ay inamin nito na natatakot siya, ayaw niyang mamatay at gusto lang niyang makabalik sa kanilang pamilya. Matapos maalala ito ay sinabi ni Cecil na malamang ay mamamatay din siya, dahil dito ay iminungkahi ni Allen na tumakas silang dalawa at libutin ang mundo ng mag-isa at sumigaw si Cecil na hindi nila iyon magagawa. Ngunit sinabi ni Allen na maaari nila itong gawin sa susunod na taon kapag maaari na silang magparehistro bilang mga adventurer. Naalala ni Cecil na sa susunod na taon ay magiging 12 taong gulang na siya kaya papasok siya sa akademya, dahil dito ay sinabi ni Allen na huwag na lang siyang pumasok dahil isa lang naman itong paaralan at dagdag pa niya, buhay niya iyon at siya ang dapat magdesisyon kung paano ito mamumuhay. Pagkatapos nito ay tinanong niya kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Naisip ni Cecil ang mga salita ng kanyang kapatid na nagsabing pinili nito ang landas nito sa sarili nitong desisyon at dahil dito, nagpasya siya at hiniling sa ating bida na ihatid siya pauwi na agad namang tinanggap ni Allen. Ngunit iniutos ni Cecil na buhatin siya kaya't wala nang nagawa si Allen kundi gawin ito dahil siya pa rin ang kanyang tagapaglingkod. Habang pauwi at naging tapat si Cecil at nagpasalamat sa lahat ng ginagawa nito at pagbalik sa bahay, sinalubong siya ng kanyang pamilya at niyakap siya ipinapakita kung gaano sila nag-alala. Sa sandaling iyon, sinabi ng kanyang ama ang bagong balita na maaari na silang muling magmina ng mithril, na nangangahulugang may pagkakataon silang makakuha ng exemption sa tungkulin bilang maharlika kung ibibigay nila ang karapatan sa pagmimina sa ibang pamilya. Nang marinig ito ay umatras si Cecil at isinuot ang suportang ibinigay ng kanyang yumaong kapatid, at ipinahayag na bilang miyembro ng pamilya Granville ay tuparin niya ang kanyang tungkulin bilang maharlika at susunod sa landas ni Maihei. Natahimik ang kanyang pamilya matapos marinig ito, subalit tinanggap nila ang kanyang desisyon at sa susunod na eksena, lumipas ang ilang buwan at patuloy na nangangaso ng mga halimaw ang ating bida kasama ang kanyang mga teddy. Ikinwento ni Allen na sa panahong iyon, bumalik sa normal ang buhay ng pamilya Granville at pagbalik sa mansyon, nag-uusap ang Baron at si Zenov tungkol sa pagmimina ng mithril at kung gaano ito kaayos ang takbo at sa kanilang usapan, binanggit ng Baron ang kanyang pag-aalala tungkol sa Viscount ng Carnal dahil hindi nila alam kung ano ang kayang gawin nito matapos mawala ang kanyang mga mina. Sa susunod na eksena ay makikita ang ating bida na umaakyat sa isang bundok at hindi malinaw kung bakit niya ito ginagawa. Habang umaakyat ay sinabi niyang malinaw na hindi iyon kayang gawin ni Cecil at ipinakita na bago siya umalis, hiniling ni Cecil na sumama sa kanyang ngunit narinig ito ng kanyang ama at pinagbawalan siyang lumabas. Pagdating sa tuktok ng bundok ay nakita ni Allen ang isang pugad ng mga langgam at dahil alam niyang maaaring maging problema ito sa mga miner ng mithril, nagpasya siyang lipulin ang mga ito at dito ay ginagawa ng ating mabait na Allen ang trabaho ng libre. Naalala niya ang kanyang pinag-aralan tungkol sa mga ito, tulad ng pagkakaroon ng higit sa 1,000 na sundalo sa loob at isang reyna na may ranggong B at dahil dito, sinuri niya ang lugar at natuklasan na may maliit lamang na pasukan. Sinimulan ni Allen ang hamon at unang nag-improvise gamit ang isang koponan na may 6 na kasapi, sa sandaling iyon ay mabilis na lumitaw ang mas maraming nakabaluting langgam at nang makita ang mga ito, agad na umatake ang koponan. Ngunit lumipas ang isang buwan at hindi pa rin natatapos ni Allen ang kolonya ng mga langgam at tinatalo ng mga langgam si Allen, dahil pagod na siya ay iniisip niya kung paano niya matatapos ang lahat ng ito at dahil 2 beses siya sa isang linggo pumupunta at nakapatay na ng kabuuang 2,000,
iniisip niya kung kinakain ba ng Reyna ang mga ito at naglalabas pa ng mas maraming itlog. Ito ang magpapaliwanag sa walang katapusang paglabas ng mga langgam na pumipigil sa kanya na makapasok at makuha ang mga batong mahika. Sa kabila nito ay nasabik siya sa karanasang nakukuha at nagpasya siyang baguhin ang kanyang estratehiya. Iniisip niyang magkampo araw-araw at umaasang papayagan siyang maging ganap na mangangaso at sa sandaling iyon, huminto ang mga langgam at tumigil sa paglabas kaya't sumigaw si Allen na nagbunga ang kanyang pagtiyaga. Masayang lumapit siya sa pugad upang tapusin ang Reyna at nagsummon ng mas maraming kakampi tulad ni Hollow, na habang lumilipad sa loob ay nagbabahagi ng paningin kay Allen, ngunit sa daan ay sinalubong sila ng mas maraming langgam na umatake sa kanila. Dahil dito ay nagsummon pa si Allen ng iba pa at nang makita ang silid ng mga itlog ay sumigaw siya ng pag-urong, naisip niyang magpadala ng iba pa niyang kakampi sa ibang daan, ngunit nahihirapan siyang kontrolin ang 8 ng sabay-sabay. Ang kolonya ay parang isang labyrinth na parang paglalaro ng maliliit na minigame, pagod na si Allen at nais na niyang umuwi ngunit hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong ito at biglang natagpuan ni Hollow ang nakabaluting Reyna ng mga langgam. Sa sandaling iyon ay matapos ang 2 buwang pagpa-farm, pumasok si Allen kasama ang hukbo ng Teddy Squad at isa siyang tunay na gamer, at ang Reyna ng mga langgam ay 3 beses ang laki kumpara sa normal na langgam. Nagpasya si Allen na unahin ang pag-atake sa mga normal na langgam hanggang sa matira na lang ang Reyna, ngunit mabilis nitong pinatay ang Teddy Squad at sa sandaling iyon ay nagsummon muli si Allen ng kanyang mga kakampi at inutusan silang atakihin ang tiyan ng Reyna. Sa pamamagitan ng malalakas na kagat ay nagawa nilang mapatay ang Reyna at nakuha ang tagumpay, pagkatapos nito ay naisip ni Allen na maaaring nagkaroon siya ng kaunting bentahe dahil mahina na ang Reyna matapos manganak ng napakaraming sundalong langgam. Nagpasya si Allen na magkampo doon sa gabi dahil huli na para bumalik sa bayan, upang maiwasan ang mapagalitan ay naghanap siya ng patunay na nalinis niya ang lugar at nakahanap siya ng mga kristal. Kinabukasan ay bumalik si Allen sa bahay na puno ng pagmalaki at binanggit niyang nakakuha siya ng exoskeleton ng isang Reyna ng nakabaluting langgam mula sa isang pugad sa bundok ng puting dragon. Lahat ay nagulat sa kanilang nakita at sinabi ni Cecil kay Allen na hindi siya naniniwala sa kanyang kwento. Samantala ay binanggit ni Zenith na hindi pa siya nakakita ng Reyna ng langgam at kahit ang kabalyero ay walang sapat na lakas para talunin ang isang buong kolonya ng mga langgam. Patuloy na nagdududa si Cecil at idinagdag ni Zenith kay Allen na ang mga nakabaluting langgam ay may libo-libong sundalo at ang kanilang pugad ay isang komplikadong labyrinth, kaya halos imposibleng talunin. Inamin ni Allen na mahirap talaga ito at nagawa lamang niya ito dahil sa kanyang mga summonang, ngunit naalala niyang may dala pa siya at sinuri nila ang kanyang bag at naglabas siya ng mineral na mithril, at binanggit niyang nakuha niya ito sa silid kung saan naroon ang Reyna ng langgam. Agad itong nakilala ng mga matatanda kaya hiniling nila na ibigay niya ang lahat ng detalye. Umalis ang 3 papunta sa opisina at naiwan si Cecil at sa mansyon, ibinigay ni Allen ang 2 mapa na nagpapakita ng lokasyon at daan sa loob ng mina. Nang makita ito, kinumpirma ng Baron na nakahanap siya ng ika-5 ugat ng mithril at dahil dito, pinapatawad siya sa kanyang ilegal na pagpunta roon at nangakong bibigyan siya ng 30% ng karapatan sa pagmimina dahil sa kanyang natuklasan. Hindi gaanong naintindihan ito ng ating bida kaso inisip niyang malaking bagay ito at sa pagbabago ng eksena, lumipas ang ilang buwan at ang ating bida ay umabot na sa edad na 12 at habang nagtatrabaho, ikinwento niya na ang ugat na kanyang natuklasan ay inihahanda na upang magsimulang mag-operate sa susunod na taon. Naisip niya kung gaano kaiba ang kanyang buhay kumpara sa kanyang inaasahan, dahil sa halip na maging adventurer ay naglilingkod siya sa isang pamilyang maharlika at habang iniisip niya ito, lumapit si Rickel at ibinalita na dumating na ang Royal Messenger. Nagtaka si Allen kung ano ang pakay nito kaya't lumipat ang eksena sa hapagkainan, kasama ng messenger ang Viscount ng Carnel kaya't naghinala ang ating bida na muli itong magdudulot ng problema. Sinimulan ng Baron ang pulong at direktang tinanong ang dahilan ng kanilang pagbisita. Ipinaliwanag ng messenger na nalaman na nila ang kasalukuyang kalagayan ng mga mina sa kanilang teritoryo kaya nagpunta siya upang mag-alok ng isang kasunduan, binasa ng Baron ang kontrata at nalaman na nais nilang pagsamahin ang pamamahala sa bundok ng Puting Dragon sa pagitan niya at ng Viscount ng Carnel. Ipinaliwanag ng messenger na sa ganitong paraan ay parehong pamilya ay maghahati sa kita ng pantay, at idinagdag pa niyang nakipag-ugnayan siya sa Bise-Ministro ng Hustisya upang gawin ang kontrata.
Agad na naintindihan ng lahat na ideya ito ng Viscount ng Carnel at dahil dito, tinanggihan ng Baron ang alok at binanggit na kailangan niyang maging maingat at pumunta muna sa Royal Capital upang suriin ang sitwasyon. Nagalit ang messenger at tinawag siyang sakim. Umalis ito nang nagagalit at sinabing ang kanyang kasakiman ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Sa sandaling iyon ay tumayo ang Baron at hinahampas ang mesa na sinasabing hindi ito makatarungan dahil nagtiis sila ng isang siglo bago nila nakuha ang kanilang kasalukuyang kasaganahan. Matapos ito ay tinanong niya kung nasaan si Zenith at iginiit ni Sebas na nasa bundok pa ito at babalik pa makalipas ang 2 araw. Dahil dito ay binanggit ng Baron na pupunta sila sa Royal Capital sa sandaling bumalik ito. Lumipat ang eksena sa kusina kung saan naroon ang ating bida. Tinanong ng punong chef tungkol sa kontrata at kung makikinabang ba ang parehong teritoryo at kinumpirma ito ni Rickel. Ngunit sa isip ni Allen ay nagduda siya dahil kilala niya ang Viscount ng Carnel bilang isang mapanganib na tao. Tama nga ang kanyang hinala dahil habang iniisip niya ito ay may narinig na sigaw ng isang babae sa loob ng mansyon. Agad na tumakbo si Allen upang tumulong at pagdating niya sa lugar ay nakita niyang kinikidnap si Cecil. Hindi nagsayang ng oras ang ating bida at agad na inilabas niya ang kanyang espada at inatake ang isa sa mga kidnapper, kaso madali lamang nitong napigilan ang kanyang mga atake at nang makita ni Allen na walang epekto ang kanyang ginagawa, nagpasya siyang baguhin ang kanyang mga estadistika. Matapos gawin ito ay muling sinalakay niya ang bandido at nagawa na niyang makipagsabayan dito. Samantala ay pumasok si Sebas sa opisina ng Baron upang ipaalam na kinikidnap si Cecil at pagbalik sa ating bida. Napansin ng isa sa mga bandido na masyado na silang nakakakuha ng atensyon kaya't naglabas ito ng smoke bomb na nagpapatulog kay Allen. Nagising si Allen at nakita si Cecil na nakagapos ngunit hindi ito naging hadlang para makapag-summon siya, dahil ang mga summoner ay kayang lumaban basta nakakakita at ipinatawag niya si Chappie, na agad nagbahagi ng paningin sa kanya at nakita niyang nasa loob sila ng isang bodega kasama ang mga kidnapper. Sa sandaling iyon ay pumasok si Draga at tinanong kung bakit nila kinidnap ang 2 bata. Sumagot si Marcus na mahusay sa espada ang bata at maaari silang kumita kung ibebenta nila ito bilang alipin. Dahil dito ay sinuntok siya ni Draga at binabantaan na pagpuputol-putulin siya sa susunod at iniutos na patayin agad ang bata kung may mangyaring problema. Dahil wala siyang pakialam kahit bata pa ito. Sinabi ng mga kidnapper na si Draga ay isang bihasang mandirigma na lumaban sa digmaan, kaya siya ang inilagay bilang pinuno at siya lamang ang kayang lumaban kay Zenith, ang kapitan ng mga kabalyero na nakapagpapanatili ng matibay na depensa sa loob ng higit 1 dekada. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol kay Zenith, na nagsasabing nawala ang buong grupo nito nang bumalik ito mula sa digmaan at tinapos nila sa pagsasabing ang digmaan ay para lamang sa mga taong nais mamatay. Matapos marinig ang lahat ay napagtanto ni Allen na may digmaan na nagaganap at walang saysay ang maghintay ng saklolo, kaya naisip niyang siya na mismo ang tatapos sa lahat kaso natakot siya nang maalala niyang nawala ang kanyang mithril na espada, kaya hindi siya sigurado kung mapoprotektahan niya si Cecil gamit ang kakaunti niyang armas. Sa sandaling iyon ay lumabas ang isa sa mga kidnapper mula sa silid, kaya sinamantala ito ni Allen bilang pagkakataon upang suriin ang posibleng ruta ng pagtakas gamit si Chappie. Napagtanto niyang nasa isang napakalaking barko sila at nang tumingin siya sa labas ng bintana ay napansin niyang gabi na. Naisip niyang tila lumilipad sila ngunit nagtaka kung paano iyon mangyayari kung nasa barko sila. Dahil dito ay napagtanto ni Allen na isa itong mahiwagang sasakyan at habang iniisip niya kung paano makakatakas ay pinanatili niya ang pagiging mahinahon at naghanap ng pagkakataon, iniisip na maaaring may pagkakataon kapag bumaba na sila. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang pamilyar na tawa at lumapit si Chappie at narinig ang pag-uusap ng 2 lalaki, binanggit ng isa na marami siyang ginawa upang maisasagawa ang plano, at sumagot ang isa na tumutukoy ito sa mga karapatan sa pagmimina. Binanggit din nila na maaaring maging problema kung gumawa ng gulo ang pamilya Granville sa kabisera, pero binanggit ng isa na wala itong dapat ipag-alala dahil siniguro niyang makakatanggap ang Granville ng sulat na babala upang hindi makialam. Gayunpaman, iginiit rin na tumanggi itong pumirma sa kontrata, kaya pinag-iisipan nilang ipadala ang kamay ng kanyang anak upang pilitin ito at nang marinig ito, naunawaan ni Allen na ito ang dahilan kung bakit kinidnap si Cecil at doon ay nagising si Cecil na natatakot, at sinabi ng isa sa mga kidnapper na malapit na silang makarating sa teritoryo ng Carnel.
Napagpasyahan ni Allen na kailangan niyang kumilos agad bago pa nila masaktan si Cecil at ipinatawag niya si Papillon, isang paru-paro na nagpapatulog sa isa sa mga bantay at nakawala si Allen sa kanyang mga gapos at sinabi na oras na para sa kanilang paghihiganti.